GMRC 2, Quarter 2, Week 4, Day 1 to Day 4. Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chell. Please share, like, and subscribe. Thank you. GMRC 2, Quarter 2, Week 4, Day 1 to Day 4. Mga kasanayang pangpagkatuto na ipapakita ang pagiging masunurin sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawaing panrelihiyon o paniniwala ng pamilya. Natutukoy ang mga gawaing panrelihiyon o paniniwala ng pamilya. Napatutunayan na ang mga gawaing panrelihiyon o paniniwala ng pamilya ay nakapagbubuklod at nakapagpapatatag dito. Nakapagbabahagi ng mga gawaing panrelihiyon o paniniwala ng pamilyang kinabibilangan. Mga layunin. Natutukoy ang mga gawaing panrelihiyon o paniniwala ng pamilya na ipapaliwanag kung paano isinasagawa ang mga gawaing panrelihiyon o paniniwala ng pamilya. Bago natin ipagpatuloy, tayo'y maghanda muna para sa ating klase. Pulutin ang mga kalat na inyong nakikita. Umupo ng maayos. Iwasan muna ang makipag-usap sa katabi. Makinig ng mabuti sa guro at kung may nais sabihin ay itaas ang kanang kamay. Kumusta kayo mga bata? Bago tayo magsimula sa ating aralin, pag-aralan muna natin ang mga larawan na aking ipapakita. Handa na ba kayo? Magaling! Ang mga nasa larawan ay pamilyang sama-samang nananalangin. Ginagawa din ba ninyo ito sa inyong bahay? Sa araling ito, kayo ay inaasahang matutukoy ang kabutihang dulot ng pagiging masunurin sa pamilya sa pamamagitan ng pagsunod sa mabuting ehemplong ipinakikita ng pamilya at matutuhan ang mga kabutihang dulot ng pagiging masunurin sa magulang at nakatatanda. Ngayon, ating aalamin ang kahalagahan ng pagiging masunurin sa pamilya. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Gamit ang mga larawan ng pamilya, tayo ngayon ay maglalaro. Ang pamagat ng ating laro ay, ano ang tamang gawin? Narito ang mga panutong dapat sundin. Una, babasahin ko ang sitwasyon. Ikalawa, mamili sa pagpipilian at sabihin ang tamang sagot. At ikatlo, itaas ang mete cards na naglalaman ng tamang sagot. Malinaw ba ang ating panuto mga bata? Subukan natin. Narito ang sitwasyon. Si Lester kasama ang pamilya ay galing sa pagsamba. Paglabas nila sa pook dalanginan, nakita ni Lester ang batang namamalimos at mukhang gutom. Humingi ng pambili ng pagkain si Lester sa kanyang magulang at ibinigay sa bata. Nararapat ba ang ginawa ni Lester? Oo o hindi? Kung maliwanag na, gawin na natin. Si Roberto ay may magulang na madasalin. Dapat ba silang gayahin ni Roberto? Oo o hindi? Sina Maria at Marco ay magkapatid na Muslim. Hindi sila pinapahintulutan ng kanilang relihiyon na kumain ng baboy. Inalok sila ni Petra ng baon niyang ulam na adobong baboy. Dapat ba itong tanggapin ni Maria at Marco? Oo o hindi? Si Yvonne ay gutom na pero mananalangin pa ang pamilya bago kumain. Dapat bang kumain na lang si Yvonne kahit hindi pa nananalangin? Oo o hindi? Mahusay mga bata! Narito ang ilang mga salita. Ating basahin at unawain ang mga ito. Masunurin. Isang magandang kaugalian sa pagsunod sa mga bilin o payo at batas. Paniniwala.
Magkakaiba-iba man ang ating paniniwala o gawaing panrelihiyon, kinakailangan natin na igalang ang bawat isa. Ito ay tanda ng pagmamahal at pagkamasunurin. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa. Mga bata, naaalala niyo pa ba ang mga larawan na ito mula kanina? Ang mga nasa larawan ay pamilyang mataimtim na nananalangin. Hindi wasto ang mag-ingay o tumawa habang nananalangin. Ang pagsunod ng anak sa mabuting gawain ng pamilya ay nagbibigay galak sa magulang. Sagutin natin ang mga tanong. Una, sino-sino ang mga nasa larawan? Ikalawa, ano ang ginagawa ng pamilya sa larawan? Ikatlo, sama-sama ba kayo ng pamilya ninyo na nananalangin katulad ng nasa larawan? Bakit oo? Bakit hindi? Ikaapat, sumusunod ba ang anak sa larawan na ipinakita sa mabubuting gawain ng pamilya? Ikalima, ano ang mararamdaman ng isang magulang na nasunod ang kanilang anak sa mabuting gawain ng pamilya? Mahusay mga bata! Bago tayo magpatuloy ng ating aralin, ay batiin muna ang ating katabi at sabihing mabait ka sapagkat masunurin ka. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa. Mga gabay na tanong. Una, ang mga pamilya ay dapat mayroong mabuting paniniwala. Ang inyong pamilya ba ay may relihiyon o mabuting paniniwala? Ilahad ito sa klase. Ikalawa, ang anak ay marapat na sumunod sa kanyang mabuting magulang. Masunurin ka ba sa iyong magulang? Sa anong pamamaraan ka naging masunurin? Ikatlo, sa tulong ng pamilya, nahasa ang pagiging masunurin natin sa magulang. Ano ang turo ng iyong nanay at tatay sa paniniwala? Ikaapat, sa ating tahanan, sinasabihan tayo na laging maging masunurin. Hinihikayat ba kayo ni nanay o tatay na maging masunurin? Ikalima, kung minsan may mga pagkakataong ayaw nating maging masunurin sa ating pamilya. Ito ba ay tama o mali? Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa. Mga bata, mahalaga ang maging masunurin sa bawat miyembro ng ating pamilya. Sa pagkakataong ito ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Una, ipapaskil ang mga larawan na nag-uusap. Ikalawa, bibigyan ng grupo ng papel na may print ng dialogo at isulat ang tamang kasagutan sa tanong na ibinigay na nasa dialogo. Lolo, Apo, maaari mo ba akong tulungan sa aking mga bitbit? Ikatlo, babasahin sa unahan ang dialogo na ginawa ng grupo. Ikaapat, iwasang isigaw ang tamang sagot. Mga bata, ano ang inyong naramdaman nang sumali kayo sa ating gawain? Ano-ano ang inyong natutuhan sa ating isinagawa? Ikatlo, bakit mahalaga ang maging masunurin sa pamilya? Para sa ikalawang gawain, panuto, piliin ang tamang sagot. Una, si Jenny ay makulit na mag-aaral. Bago magsimula ang klase, ay mayroong panalangin. Ano ang dapat gawin ni Jenny para ipakita na siya ay may paggalang sa panalangin? A. Dapat siyang tumahimik at manalangin ng taimtim. B. Dapat siyang patuloy na mag-ingay. C. Dapat siyang magtulog-tulugan. At D. Lalabas ng silid-aralan at hindi mananalangin. Ikalawa, si Omar ay may ibang paniniwala kumpara kay Berto. Paano maipakikita ni Berto na nirerespeto niya ang paniniwala ni Omar? A. Sa pagkakaroon ng walang pakialam kung siya ay nananalangin.
B. Sa pagtawa habang siya ay nananalangin. C. Sa pagiging magalang tuwing siya ay nananalangin. At D. Guguluhin niya ang panalangin ni Omar. Ikatlo, si Petra ay gutom na, ngunit kailangan muna nilang manalangin bago kumain. Ano ang dapat gawin ni Petra? A. Umiyak dahil hindi magawa ang kanyang gusto. B. Tiisin ng kaunti ang kanyang gutom hanggang sa matapos manalangin. C. Kumain na agad. At D. Mag-picture ng pagkain habang nananalangin. Mga bata, makinig ng mabuti para sagutin ang ating mga tanong. Una, ano ang inyong nararamdaman habang isinasagawa ang gawain? Ikalawa, ano ang aral na natutuhan mo sa aralin? Bakit mahalaga ang pagiging masunurin sa ating pamilya? Paano natin ipakikita at ipadadama na mahal at iginagalang natin ang ating pamilya? Mahusay kayong lahat! Tama ang mga sagot ninyo. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Bago tayo magpatuloy, may nais ba kayong itanong? Kung malinaw sa inyo ang ating aralin, ay pumalakpak tayo ng 5 beses. Pagtataya ng natutuhan. Para sa inyong pagtataya, piliin ang letrang A kung tama at B kung mali ang nasa pangungusap at isulat ito sa iyong kwaderno. Una, si Melgar ay tumatawa tuwing nananalangin si Muhammad. Ikalawa, si Ruth ay tahimik at mataimtim na nananalangin kasama ang kanyang pamilya. Ikatlo, iginagalang ni Lyra ang iba't ibang paniniwala ng kanyang mga kamag-aral. Ikaapat, inaasar ni Leo ang ibang relihiyon. Ikalima, si Maribel ay magalang sa mga taong iba ang paraan ng pananampalataya. Mga dagdag na gawain. Dahil alam ninyo kung ano ang tama sa mali na gawain, gagawa kayo ng isang pangako. Ito ay tatawaging pangakong maging masunurin. Panuto, kumuha ng isang bond paper. Kalawa, ihanda ang Crayola, marker o mga kagamitang pangsining. At ikatlo, susugin ang hugis ng iyong kamay. Ikaapat, isulat sa loob ng sinusog na kamay ang mga sumusunod. Ako si blank. Blank taong gulang. Pangako ko na ako ay laging magiging masunurin sa aking mabubuting magulang. Mga bata, ano ang inyong naramdaman nang ginagawa ang pangako? Bakit kinakailangang tayo ay maging masunurin? GMRC 2, Quarter 2, Week 4, Day 2. Magandang araw sa inyo mga bata! Bago tayo magsimula sa ating aralin, makinig kayo sa kwentong aking babasahin. Si Jacob at Joseph ay magpinsan. Parehas na may paniniwala ang kanilang pamilya, ngunit hindi iisa ang kanilang relihiyon. Isang araw, bumisita si Joseph kina Jacob at nabutan niyang silang nananalangin. Bilang paggalang, huminto si Joseph at nanatiling tahimik hanggang sa matapos sa pananalangin sina Jacob. Sagutin natin ang mga gabay na tanong. Una, ano ang relasyon ni Joseph at Jacob? Ikalawa, ano ang ipinakitang katangian ni Joseph nang siya ay bumisita? Ikatlo, kagaya ka ba ni Joseph? Alam ni Joseph at Jacob ang kahalagahan ng paniniwala. Ikaw, alam mo rin ba? Ikalima, sina Joseph at Jacob ay masunurin. Ikaw rin ba ay masunurin sa iyong pamilya?
Sa araw na ito, inaasahang mauunawaan ninyo ang kabutihang dulot ng pagiging masunurin sa pamilya sa pamamagitan ng pagsunod sa mabuting ehemplong ipinakikita ng pamilya. Matutuhan ang mga kabutihang dulot ng pagiging masunurin sa magulang at nakatatanda at pagbibigay galang sa paniniwala ng iba. Ngayon, ating aalamin ang kahalagahan ng pagiging masunurin sa pamilya at paggalang sa paniniwala ng iba. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Tayo ngayon ay maglalaro. Ang pamagat ng ating laro ay masunurin ako. Handa na ba kayo? Magaling! Panuto sa ating gagawin. Una, magtatanong ako. Ikalawa, kung sino ang tinutukoy nito ay itataas sa kamay. Subukan natin. Unang tanong, sino ang masunurin sa klase na ito? Magaling mga bata! Umpisahan na natin. Sino ang mabait na anak dito? Paano maging mabait na anak? Paano maging masunurin sa magulang? Mahusay mga bata! Narito ang ilang mga salita. Ating basahin at unawain ang mga ito. Una, masunurin. Isang magandang kaugalian sa pagsunod sa mga bilin o payo at batas. Ikalawa, paniniwala. Magkakaiba-iba man ang ating paniniwala o gawaing panrelihiyon, kinakailangan natin na igalang ang bawat isa. Ito ay tanda ng pagmamahal at pagkamasunurin. Ngayon mga bata, suriin mo. Meron akong babasahing maikling kwento. Handa na ba kayo? Magaling! Si Walter at ang kanyang pananampalataya. Si Walter ay mabait na anak dahil mababait ang kanyang mga magulang. Nakikita ito sa kanilang mga kilos at salita. Gusto ni Walter na maging kagaya nila, kung kaya tuwing sila ay nananalangin, sinisigurado ni Walter na taimtim rin siyang nananalangin. Tinitingala at iginagalang niya ang kanyang magulang sapagkat kahanga-hanga sila. Mga bata, sagutin natin ang mga tanong. Sino ang mabait na anak sa kwento? Ano ang katangiang taglay ng kanyang mga magulang na kanyang tinutularan? Ano ang ginagawa niya tuwing nananalangin? Bakit tinitingala at ginagalang ang kanyang mga magulang? Ang pagiging masunurin sa magulang ay mahalagang mabuting asal. Masunurin ka bang bata? Bakit at paano? Mahusay kayong lahat. Palakpakan ninyo ang inyong sarili at kamag-aral. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa. Mga gabay na tanong. Una, ikaw ba ay masunurin? Paano mo maipapakita ang pagiging masunurin? Ikalawa, anong paniniwala ang ginagawa nyo sa bahay? Ikatlo, tinuruan ka ba ng iyong magulang paano manampalataya? Ikaapat, dapat bang igalang ang paniniwala ng bawat tao? Ikalima, ano ang inyong nararamdaman habang isinasagawa ang gawain? Ikaanim, ano-ano ang natutuhan mo sa ating isinagawang gawain kung saan natukoy mo ang kahalagahan ng pagiging masunurin? Ikapito, bakit mahalaga ang pagiging masunurin sa magulang? Mahalaga ang maging masunurin sa magulang, pamilya at nakatatanda. Ngayon, magkakaroon tayo ng individual na gawain. Panuto, bilugan ang letra ng larawan na nagpapakita ng pagiging masunurin. A. Batang sumunod sa sabi ng kanyang nanay na mag-igib ng tubig. B. Batang nagtago para makaiwas sa gawaing bahay. C. Batang masayang sumunod sa hiling ng kanyang tatay na magdilig ng halaman. D. Batang pumunta sa puok dalanginan sa araw ng kanilang pagsamba. E.
Pamilyang sama-samang nananalangin. Punan ng angkop na letra sapat lang para mabuo ang salita na tinutukoy ng pangungusap. Mahalaga ang pagiging, huwag maging sa magulang. Laging sumunod sa sagutin natin ang mga tanong. Una, ano ang inyong nararamdaman habang isinasagawa ang gawain? Ikalawa, ano-ano ang natutuhan mo sa ating isinasagawang pagbuo ng mga salita? At ikatlo, bakit mahalaga ang pagiging masunurin? Mahusay kayong lahat. Tama ang mga sagot ninyo. Palakpakan ang inyong mga sarili. Bago tayo magpatuloy, may nais ba kayong itanong? Kung malinaw sa inyo ang ating aralin, awitin natin kung ikaw ay masaya. Pagtataya ng natutuhan. Para sa ating pagtataya, iguhit sa inyong kwaderno ang masayang mukha kung tama ang pahayag at malungkot naman kung mali. Una, si Katkat ay masunurin sa kaibigan ngunit hindi sa magulang. Ikalawa, si Obet ay ginagalang ang paniniwala ng iba. Ikatlo, si Jubel ay tumatawa kapag nananalangin ang kanyang mga kapatid. Ikaapat, si Lilibeth ay tinuruang maging masunurin ng kanyang mga magulang. Ikalima, ang pagiging masunurin sa magulang ay mahalaga. GMRC 2, Quarter 2, Week 4, Day 3. Bago tayo magsimula sa ating aralin, suriin ninyo ang ipapakita kong larawan. Ang mga nasa larawan ay isang pamilya. Sila ay araw-araw na nananalangin na sama-sama. Mataimtim nila itong ginagawa. Tinuruan ng magulang ang kanilang mga anak na maging magalang kapag may nananalangin sa kanilang kapaligiran. Masunurin ang mga anak sa kanilang mga magulang. Kayo mga bata, ano ang inyong natutunan sa inyong pamilya patungkol sa pagiging masunurin kapag nananalangin? Sa araw na ito, inaasahang mauunawaan ninyo ang kabutihang dulot ng pagiging masunurin sa pamilya sa pamamagitan ng pagsunod sa mabuting ehemplong ipinakikita ng pamilya. Matutuhan ang mga kabutihang dulot ng pagiging masunurin sa magulang at nakatatanda. Pagbibigay galang sa paniniwala ng iba at pagiging masunurin sa magulang sapagkat alam nila ang makabubuti para sa inyo. Ngayon, ating alamin ang kahalagahan ng pagiging masunurin sa pamilya at paggalang sa paniniwala ng iba. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa. Tayo naman ay maglalaro. Ang pamagat ng ating laro ay matalinong pagsunod. Handa na ba kayo? Mahusay! Narito ang mga panuto na dapat sundin. Una, magtatanong ako. Kung sino ang tinutukoy nito, ay itataas ang kamay. Malinaw ba ang ating panuto? Subukan natin. Unang tanong, sino-sino ang masunurin sa magulang? Gawin na natin. Una, sino-sino ang masunurin sa ating klase? Ikalawa, sino-sino ang pinag-iisipan muna ang gagawin bago sundin ang sinasabi ng iba? Ikatlo, sino-sino ang tinuruang manalangin ng kanilang pamilya? Ikaapat, sino-sino ang tinuturuan ng kanilang nanay o tatay na maging magalang sa paniniwala ng iba? Ikalima, sino-sino ang tinuturuan ng kanilang nanay o tatay na manalangin ng taimtim kapag oras ng panalangin? Mahusay! Narito ang ilang mga salita. Ating basahin at unawain ang mga ito. Masunurin. Isang magandang kaugalian sa pagsunod sa mga bilin o payo at batas. Paniniwala. Magkakaiba-iba man ang ating paniniwala o gawaing panrelihiyon, kinakailangan natin na igalang ang bawat isa. Ito ay tanda ng pagmamahal at pagkamasunurin.
Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Nabanggit ko kanina na ang mga nasa larawan ay isang pamilya. Natatandaan ba ninyo sila? Ano ang kanilang ginagawa? Mahusay! Ngayon, ating aalamin ang ilan pang paraan ng pagiging masunurin sa magulang. Ang pamilya ay mahalaga para kayo ay magabayan sa pagiging masunurin. Tulad ninyo, kayo ay mayroong pamilya. Tinuturuan ba nila kayong maging masunurin? Sa ating pamilya, tayo ay natututong magbigay galang sa paniniwala ng iba. Ganito ba kayo sa inyong pamilya? Dahil sa turo ng ating magulang at pamilya, tayo ay naghahangad na sumunod sa kanilang magandang turo. Paano nyo maipapakita na kayo ay masunurin sa iyong pamilya? Dahil sa turo ng ating mga kapamilya, tayo rin ay nagnanais na maging kagaya nila. Ano pa ang gusto mong matutuhan mula sa kanila? Ang pagiging masunurin ay susi sa magandang samahan sa pamilya at kapwa. Kayo, natutunan niyo ba na ito? Mahusay kayo! Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa. Kung ikaw ay dumaan sa grupo ng mag-aaral na nananalangin, ano ang dapat mong gawin? Kung ikaw ay inaya ng iyong nanay na manalangin, ano ang gagawin mo? Kung ikaw ay napadaan sa mga tumatawa habang may nananalangin, ano ang tamang gawin? Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa. Mahalaga ang maging masunurin sa magulang, pamilya at nakatatanda. Ngayon, meron tayong gagawin. Panuto. Bilugan ng letra ng larawan na nagpapakita ng taong nagpapakita ng pagiging masunurin sa magulang at magalang sa pananalangin ng sariling pamilya o iba. A. Batang sumunod sa sabay-sabay na pananalangin ng pamilya. B. Batang nagwawala dahil ayaw sumunod sa magulang. C. Batang masayang sumunod sa hiling ng kanyang nanay na maghugas ng plato. D. Batang inuutusang magtulak ng wheelchair ng kanyang kapatid papunta sa puok dalanginan. E. Larawan ng batang sinasaway ng kanilang magulang sa puok dalanginan. Punan ng angkop na letra sapat lang para mabuo ang salita na tinutukoy ng pangungusap. Hindi wasto ang blank kung may nananalangin. Maging blank sa paniniwala ng iba. Hindi wasto ang blank kung may nananalangin. Tandaan mga bata, ang pagiging masunurin sa magulang ay mahalaga. Mahusay kayong lahat! Palakpakan ang inyong mga sarili. Bago tayo magpatuloy, may nais ba kayong itanong? Kung malinaw sa inyo ang ating aralin, awitin ulit natin ang kung tayo ay sama-sama. Pagtataya ng natutuhan. Para sa inyong pagtataya, panuto, iguhit sa iyong kwaderno ang hugis bilog kung tama ang pahayag at hugis kahon naman kung mali. Una, si Mel ay madalas tumatawa kapag may kaklaseng nananalangin. Ikalawa, si Gemma ay magalang sa paniniwala ng iba. Ikatlo, si Olga ay pinapurihan ng kanyang guro dahil masunurin siya sa mga panuto. Ikaapat, ang pagiging masunurin ay matibay na pundasyon ng samahan ng pamilya. Ikalima, ang iyong mga samahan ay mapapabuti kung ikaw ay masunurin. Mga dagdag na gawain. Dahil natutunan ninyo ang mga paraan kung paano magiging masunurin, kayo ay guguhit. Una, gumamit ng makulay na papel na pagguguhitan ng sarili. Ikalawa, iguhit ang iyong sarili at maglagay ng call-outs. Ikatlo, isulat sa call-outs ito. Ako si blank. Ako ay magiging masunurin sa relihiyong aking kinabibilangan. Ikaapat,
punuan ng angkop ng mga impormasyon. Ikalima, maaaring gumamit ng Crayola o anong gamit pang sining. Mga bata, ano ang inyong naramdaman habang gumuguhit? Bakit kailangan maging masunurin sa magulang? GMRC 2, Quarter 2, Week 4, Day 4. Bago tayo magsimula sa ating aralin, makinig ng mabuti sa kwentong aking babasahin. Ang mag-asawang sina Ruben at Lita ay may 3 anak na sina Lucas, Lito at Lala. Tinuturuan ni Ruben at Lita ang kanilang mga anak ng tamang panalangin. Dahil dito, alam na magkakapatid ang tamang kilos kapag nananalangin. Masunurin ang magkakapatid sa kanilang magulang. Mga bata, tama ba ang ginawang pagtuturo ni Ruben at Lita sa kanilang mga anak? Ano ang pangalan ng magkakapatid? Dapat bang maging masunurin sa magulang? Ano ang dapat gawin kung nananalangin? Ano ang natutunan mo sa larangan ng pagiging masunurin ayon sa kwento? Ngayon sa ating aralin ay inaasahan na maipapakita ninyo ang pagiging masunurin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga paraan ng wastong pagkilos kung oras ng pananalangin, gayon din maiugnay ang kahalagahan ng pamilya at kapwa bilang bahagi ng paglinang dito. Ating aalamin ang kahalagahan ng pagiging masunurin. Ngayon mga bata, aawitin ninyo ang isang awit na nasa tonong kung ikaw ay masaya. Mga bata, tungkol sa ano ang awit? Ano ang naging damdamin mo habang pinapakinggan ang kanta? Ano ang aral ng awit? Mahusay! Narito ang ilang mga salita. Ating basahin at unawain ang mga ito. Masunurin, isang magandang kaugalian sa pagsunod sa mga bilin o payo at batas. Paniniwala, magkakaiba man ang ating paniniwala o gawaing panrelihiyon, kinakailangan natin na igalang ang bawat isa. Ito ay tanda ng pagmamahal at pagkamasunurin. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa. Basahin natin ang maikling tula. Batang Masunurin ni J.Y. Monterola. Ako si Blank, isang batang masunurin, madalas napupuri dahil utos nila ay kabilis kong sundin. Kapatid, nakakatanda o magulang, sila'y sinusunod ko. Marapat na igalang dahil sila'y mahal ko. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa. Ano ang mensahe ng tula? Batay sa tula, ano ang nais mong iparating sa inyong mga magulang? Bakit tayo dapat maging masunurin? Mahusay kayong lahat at naipakita ninyo na kayo ay masunurin. Palakpakan ninyo ang inyong mga kamag-aral at inyong mga sarili. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa. Mahalaga ang maging masunurin sa magulang, pamilya at nakatatanda. Sa pagkakataong ito ay puna ng sumusunod na mga patlang. Ako ay si Blank. Nais kong maging masunurin. Tinuturuan ako ni Blank na huwag maging suwail.
Hindi matigas ang aking ulo sa aking magulang o pamilya kahit kami ay may hindi na pagkasunduan. Natutuwa akong maging masunurin sa labas at loob ng aming tahanan. Mga bata, magkakaroon tayo ng gawain at ito ang mga panuto na iyong susundin. Ako ay si Blank. Hilig kong maging masunurin dahil turo ito ng aking Blank. Tinuturuan rin ako ni Blank na maging masunurin. Hindi ako nakikipag-away kay Blank dahil hindi matigas ang aking ulo. Natutuwa akong maging masunurin sa Blank. Mahusay kayong lahat. Palakpakan ang inyong mga sarili. Pagtataya ng natutuhan. Panuto. Kumpletuhin ang mga pangungusap. Isulat ang tamang sagot sa iyong kwaderno. Ako ay si Blank. Ako ay may paniniwala na Blank. Iginagalang ko ang paniniwala ng iba gaya ng Blank. Mga dagdag na gawain. Binabati ko kayong lahat na ipakita ninyo ang pagiging masunurin habang kayo ay sumasagot. Mahusay! Maghanda ng papel o maaaring gumamit ng recyclable materials. Isulat at magbigay ng 3 paraan ng pagiging masunurin na iyong natutunan sa ating aralin. Maaaring kulayan ito o gawing masining. Ano ang inyong naramdaman habang isinasagawa ang gawain? Bakit kailangan maging masunurin kapag tayo ay gumagawa? At dito nagtatapos ang ating aralin. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe. Thank you!